Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 11 to 17, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Gawin niyo lang itong guide kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay. Meron tayong Cancer, Gemini, Libra, Virgo, and Sagittarius. Siguro iba sa inyo is may mga situation na mas magpo-focus ka lang muna sa bahay mo, o gusto mo muna ng privacy, o may pagka-privacy person ka, no? Sa nakita ko dito, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, andun din yung maaaring magkakaroon ng growth when it comes to a family or relationship to Kaso, may blockage no? Sa iba may blockage. Sa iba naman siguro may pagtulong, maaaring tinutulungan mo yung pamilya mo o may tumutulong sa'yo. Ganyan. May mga pag-aalala, may mga pagkalito, may mga negativity or unclear situation. Ako nakikita siguro when it comes to a family or when it comes to goal, no? Kasi you want to be stable sa nakita ko dito. Nandun ka sa sitwasyon mo. Either sa work mo, profession, or pero dito yung stability Kumbaga, maaaring iba sa inyo is a shifting or may mga babaguhin ka na. O may mga gusto ka nang baguhin. Kaso, iba sa inyo, maaaring iba dito is magkakaroon na ng pag-uumpisa. Sa iba naman dito is unclear pa yun. Hindi kayo pare-pareho. Ganyan. May mga situation na aalalahanin mo. O maaaring kawalan ng tibay, maaaring ng loob, o ng situation. Subukan mo. May mga isipin ka Kung mag-have an idea to, yun na gusto mo i-clear yun, bagay na yun. So, nakita ko dito. May mga papuri, maaaring may pupuri sa'yo, may pupurihin ka, ganyan yung sa nakita ko dito. May mga kasiyahan naman, sa ibang aspeto ng buhay mo, may pagtulong. Iba dito extension to no? Sa mga problema. Sana hindi lahat. Sana ma-actionan. No? Sana maging okay yung lahat sa inyo. Parang handin yung siguro may mga dapat ka nang umpisaan o may mga dapat ka nang tapusin. May pagtatapos ng isang bagay o sitwasyon sa buhay mo. Siguro kung nagkaroon ng mga unclear situation in the past, na maaaring this time is makiklear na yun. Emotions, ganyan, or a reflection from the past, siguro this time is mas more ka na mag-focus sa future. More ka na mag-focus sa pagsisimulang muli. Tatapusin mo yung mga bagay-bagay o situation. No, kumbaga andun ka na lang sa, ibabalik mo na lang yung lakas ng loob mo or need, at doon ka na lang mag-focus sa mga kaya pangarapin mo. Yun na nakita ko dito. Kasi you want to be stable. O ganda din yung pagkakaroon ng settling down situation. Yan. Tingnan natin ang energy ni Pisces. Siguro iba siso is a reflection from a past situation. Bakit lungkot mo? Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon na nagpapakatatag ka lang. No? Or andito yung sitwasyon
malungkot ka pero nagpapakatatag ka. There's a relationship, ako, na nakikita sa'yo na you want to create something or hando na yung sitwasyon na hindi kasi stable yung relationship, ano? Parang gusto mo ng pagkakasundo-sundo o commitment sa tao na malapit sa'yo, no? Maaring sa kapatid mo, maaring 3 kayong magkakapatid, 4 kayo, or sa mga anak mo to, ha? Sa iba sa inyo. Yan, or lovers, kasi dito si lovers. Ganyan. Kaya nakikita ko dito, hindi siya stable actually. Yun, pero magkakaroon kayo ng pagkakasundo-sundo eh. Dito. Mari makaka-receive ka ng text message sa kanya, or ikaw magte-text. Ganun. Ang nakikita ko rin sa'yo dito, sana hindi ka parang andito ka sa sitwasyon na kahit hindi stable yung buhay mo o yung sitwasyon mo, either to your family or sa mga karelasyon mo na malapit sa'yo, sa trabaho mo, sa business mo, parang go to the flow ka. Sa nakikita ko dito. O, sana maging focus ka rin sa sarili mo. Sana magkaroon ng harmony or mag-focus ka into your creation. No? Sa nakita ko dito. Kailangan, tanda mo you're the authority of your life. Ikaw, you have a wisdom para magkaroon ka ng clarity sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Sa mga lalo sa pagpapasya. You need to focus, kailangan mo ng disiplina. Ganyan, sa nakikita ko dito. May tao dito na walang pakialam eh, no? Hoping wala, hindi kayo. Hindi lahat kayo, sana. Kaya nakikita ko sa iyo energy mo ngayon is maaring go to the flow or maaring may pagkikita or you want to create something to communicate or parang o kaya connection. So iba sa inyo parang pagdidesisyon to. Ganun nakita ko. Or magkakaroon ka ng choices in life. Ganun. Meron dito masamang tao. Parang there's a danger person. Ako na nakakita, may tao na masungit eh. May tao na hindi ko alam kung stable. Parang hindi siya stable. Yung nakita ko, siguro kung ikaw is siguro ganun. Kung sa pera baka hindi ka stable. Pero titignan pa natin yung money mo. Yun nakikita ko dito. Someone is obsessed. May tao na hindi nagkakaroon. Siguro when it comes to relationship or money, hindi nagiging organized. Hindi maayos eh. No? Yung mga connection. Ano dapat iwasan? Baka this week, magiging disorganized ka. Yan nakikita ko sa iba. There's a chaos and disloyal person. Parating sa'yo. Siguro may mga biglaang kasiyahan. Ganyan. May mga biglaang saya, pagkikita. Ganyan. Maaaring makakasip pa ng text message, communication. Maaaring itong taon na to is mas bata sa'yo at or maaaring ikaw yung bata. Diba? Or maaaring bata at matanda. Ganyan. Sa'yo. Maaaring ang family member kasama sa trabaho. Ganyan. So nakita ko dito, anak sa iba or kapatid, basta family member or kasama sa trabaho. Yan, may getting together. Merong celebration. Yan, maaaring bigla kang ayain, di ba? Labas tayo, ganyan. O kaya naman is communication lang sa iba. Ganun. O kaya may mga pupuntahan kayo na kasalan, parties, celebration, birthday, ganyan. So nakita ko dito. Sa iba sa inyo. May taong nag-i-spy sa'yo.
or you spying. Ano dapat iwasan? Okay, dapat mo daw iwasan. Iwasan mo daw yung isang situation sa buhay mo na hindi mo panindigan. Or iwasan mo isang situation na alam mo na pagdating ng panahon, kung hindi si Samania, mag-struggle ka or hindi maging maganda yung situation, kailangan mo na ngayon, this time pa lang, is mag-commit ka na doon to start a new beginning to your life kasi nandito lang si Fool. Kasi darating yung time, baka dumating yung time na mas mahuli ang lahat. Kumbaga, pagsisihan mo. Diba? Kailangan mo ngayon is mag-umpisang muli o pag-umpisahan na muli na magkaroon ka ng stability this time. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang isipin na i-let go. Ganyan. Iwasan mo din yung ma-burnout, na drain, or mapanghinaan ng loob, or iwasan mo din yung mga tao na yung hindi magkaroon ng solutions when it comes to a problem. Kumbaga, iwasan mo yung mag-put boundary ka. Kung kailangan ko nagkakaroon ng mga gusot o hindi pagkakaintindihan, mas magandang masolusyonan o ayusin. Iwasan mo yung bigyan mo ng boundary yung sarili mo. Ganyan. Or vice versa. Pinakailangan sa'yo is i-resolve na lang yun o solusyonan, no? Mas kinakailangan yun. Kasi mas makakahinga ka, syempre. No? Also, ang sinasabi, iwasan mo din yung hindi pahalagahan yung sarili mo, pahalagahan yung pera mo, o pahalagahan yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng pagpapahalaga. Love is sa lahat. Maaaring iba dito is magiging busy this week. Love is lahat kaibigan, karelasyon, kapatid, kapamilya. Okay, when it comes to a love, may mga maaaring nagkaroon sa iba sa inyo ng maaaring nagkaroon ng pag-iwas, nagkaroon na talaga ng separation, sa nakita ko sa iba dito, at maaaring nagkaroon na ng pagbablock, no? Maaaring hindi na kayo nag-uusap, or may tao dito sa buhay mo, na mahal mo, na hindi ka kinakausap, o iniiwasan ka, o binila ka na, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. May mga yun ang nakikita ko. Iba sa inyo siguro, nararamdaman, if you are in a relationship, sa iba dito nag-let go na no? Kumbaga nag-start siya na kayang new journey sa life niya. Ay anak, parang may mo ramdam ni mami yung impact nung mo, blessing mo. Tatawa ako dito sa anak mo. Sa iba naman sa inyo, hindi ka gano'ng interest sa love, no? This time, sa nakikita ko dito. Parang hindi yung sitwasyon kasi na maaaring umiiwas ka o hindi ka talaga interesado this time, no? Kasi maaaring interesado ka sa mga ginagawa mo this time. Sa iba sa inyo sa mga project mo, sa mga sitwasyon mo, ganyan. Doon ka interesado sa mga ideas mo this time. Kumbaga, doon ka sa sitwasyon mo na, in a divine timing, alam ko na darating at darating mo sa akin. Kumbaga, doon ka pa lang sa sitwasyon mo na, you're focusing more into yourself. Ganyan. Sa iba sa inyo, if you are in a relationship, sa nakikita ko dito, siguro andun yung nakakapagod din. No? Kasi may mga dumarating na problema, ganyan, struggle, burden, na sitwasyon. Hindi yung sitwasyon na nakikipagsapalaran ka dito sa love na to no? Sa family mo man yan, o sa karelasyon mo man yan, sa anak mo man yan, ganyan. Itong love na to, masyado kang nakikipagsapalaran. No? Pero hindi yung napapagod ka na rin, actually.
dito. Yun. Mahari din na nahihirapan ka na. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito, kung may mga idea ka na situation na naiisip to communicate, gawin mo. No, sa nakikita ko dito. Kailangan mo rin makapag-communicate o makapagsaplaran o magkaroon ng pagkakaintindihan kung hindi ka nagkakaintindihan. Mas good kasi yun. Mas mariresolve yung bagay na yun. Pero, nasa sa'yo daw to. Pero magkakaroon kayo ng pag-aayos, oh. Pag nag-action ka, sana ay year at sa iba dito, year eh. Sa iba dito, weeks or year. 1 year. Para magiging good yung relationship or a month. Ganyan. Sana lahat kayo maging okay. May trouble kayo? Parang may trouble yung iba. Kamusta ang money ni Pisces? Maaaring by 6 days, 6 weeks, 6 months. May, June, July, August, September, October, November, mga ganun. Or 6 weeks, ganyan. Money. Iba dito, after 3 months. 3 weeks, 3 months, 3 days. Iba dito, August ang nakita ko. When it comes to your money, matalino ka ha. When it comes to your money, siguro lang. Kasi magaling ka magplano when it comes to your money. Planado. Kumbaga, alam mo sa sarili mo kung kailangan o kinakailangan yung pagkakagastusan mo. No, kumbaga, marunong ka mag-organize when it comes to your money. Dito. Nandito rin yung sitwasyon na ginagawa mo yung lahat para mag-success ka when it comes to your money. It's good naman, nakakita ko dito kasi siguro iba dito mahilig mag-travel, no? Or magta-travel, ganyan. Or hindi yung, mahilig ka kasi you are more on focusing how to grow yung money mo, ganyan. Kumbaga, mahilig ka mag-explore, o kaya mahilig kang makapagsapalaran, ganyan. O mahilig ka na, halimbawa, magbibigay ka ng mga stock, ganyan. Kumbaga, mahilig ka makapagsapalan kasi alam mo sa sarili mo paano magsa-success o mag-growth yung money mo. Ganun din ako nakikita sa'yo, kapag bibili ka, siyempre, binibili mo yung talagang kailangan mo. Hindi, kung hanggang kinakailangan, ayaw mo mag-waste ng money. Sa nakikita ko dito. Nariba dito is, nagsisave na kayo ng money o may pagsisave ng money. You are focusing to save money. You are focusing sa future mo. Pero darating yun tayo magsasucess ka raw. Kasi din ka sa sitwasyon na magaling kang magpatakbo ng pera. Matipid. Kumbaga may mga bagay o sitwasyon na ikinakat mo sa buhay. Ito hindi to kailangan. Ito kailangan ganito to. Ito kailangan ganito. Okay, opportunity. Meron ka daw mga i-analyze or ipo-progress this time. Siguro a goal, passion, may mga actionan ka, may mga sitwasyon na gusto mong i-level up, ganyan. Sa kanya nakita ko to, may pagle-level up, ganyan. And may mga sitwasyon na ipo-progress mo, i-analyze or thinking for a strategy, ganyan. May mga ganun ako nakikita sa iyo. Kumbaga may mga sitwasyon na siguro magtatrust ka na sa intuition mo. Also, iba dito is meron kang umpisahan May gusto kang umpisahan. Maaring you want to invest something into your life. Or maaring mas more ka mag-i-invest sa sarili mo. Or may i-invest ka. Ganyan. Yun na nakikita sa'yo. Advice.
Uy, uy. Sabi ko pa uy, no? Ba, you are the queen talaga, no? Okay, ang advice sa'yo, ikaw ang malapit sa puso mo, hindi ba sumasakit yan mo? Di ba dito may kinahihiligan kayong pagkain? May kinahihiligan kayo pagkain. Anak, wag ka dyan sa ulo ni mami. Abunay. O kaya naman is na mas nag-more ka na nag-change ka na ng pagkain mo. Mas more ka na kumakain ngayon ng mga gulay, ganyan, than sa meat. O kaya may mga favorite ka ngayon na pagkain, mga ganun. Diba sa inyo? Mari ba sa inyo is you want to invest na maaaring ano kayo magluto, ganyan. O kaya pagkain. Maaring gusto mo mag-umpisa ng karinderya o nagtitinda-tinda ka, mga ganun. Sa iba sa inyo, hindi lahat kayo, pero ganun ako. Ingatan mo yung tiyan mo, no? Ikaw ang malapit sa puso mo, no? Or a mother figure. May lalaki rin no? Ako nakikita. Basta malapit sa'yo. Or ikaw. Maaring hindi ba nananakit yung tiyan mo o bandang tiyan? Yun nakikita ko dito. And also, ang advice sa'yo is may mga time na gusto mo mag-isa, no? Sa nakita ko dito. Yun. Ba't nagiging emotion ka? Okay. Advice sa'yo is you need to focus to yourself, trust to your intuition, and also is siguro andi yung sitwasyon na more on patient. Alam ko na ma-patient kang tao. More on patient sa mga tao na makakasalamuha mo, mga tao na mahal mo, mga tao na nakakonect sa'yo, ganyan. Masabaan mo pa daw yung pasensya mo. Ang hirap, di ba? May mga sitwasyon na kailangan mo ng desisyonan or itama yung mga mali. Ganyan. Nakita ko dito. Yun. Siyempre, discipline. And also, discipline sa lahat. Tama, kinakain, inom, ganyan, pera. And also, is be contented sa meron ka ngayon. Arigato namaste, God bless.